Yo, NBA fans! Matindi tong strategy na ginagawa ngayon ng Denver at Lakers. Hindi mo inaasahang gagawin nila to. Kaya naman pala hindi naglalaro si Jokic at LeBron. Hindi pala dahil sa injury. Aalamin natin yan dito. Pero bago ang lahat, Welcome sa Triple Threat PH channel na kung saan papasahan namin kayo ng mga latest NBA news and updates. We'll dribble your way through exciting NBA highlights and shoot across different plays to give insightful breakdowns. Kaya ano pang inaantay nyo? Subscribe now to be updated sa mga latest content. Huwag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! at ayun na nga, magkasunuran lang sa standing ang Denver at Lakers. Nagpapalitan nga lang tong mga to Sobrang dikit kasi ng laban sa West. Number 3 ngayon sa standing ang Lakers, samantalang number 4 naman ang Nuggets. At nagpapalitan nga lang sila sa number 2, 3, and 4 na position sa West. Nasa third spot pa nga tong Nuggets kanina. Pero natalo sila sa Portland, kaya bumaba sila ng pang-apat At umangat naman tong Lakers. Dalawa sa talo nila dyan ay wala nga ang kanilang star player na si Nikola Jokic. Ito namang si Jamal Murray kanina lang nakapaglaro. Pero nawala naman si Aaron Gordon kaya talo pa rin sila Habang ang Lakers naman, may 7 laro na hindi naglalaro si LeBron James. Paaalala natin, ang huling laro pa niya ay kontra sa Boston Celtics. Dito nga sa game na to, napahawak siya sa kanyang, alam mo na yun. Kaya ilang games na hindi nakakapaglaro si Lolo Bron. Tumatanda na talaga. Lumalabas ang edad Pero syempre, mamaw pa rin naman. Nakakamiss na nga panoorin si LeBron Mapapakanta ka na lang ng Kapag magulo ng mundo, si LeBron James ang hinahanap ko. Usong-uso sa TikTok yan ngayon no? Mga adik na adik kay LeBron. Kung gusto nyo makita yan mga para search nyo lang LeBron song. Lalabas yan napakadami. Pero mabalik tayo. Sa 7 laro na yon na wala si LeBron, 3 lang na ipanalo ng Lakers at 4 naman ang kanilang talo. Kung tutuusin parang hindi na nila kailangan si LeBron Andun naman kasi si Luka at si Reeves. Pero syempre iba pa rin naman kapag kompleto ang lineup. Pero duda ako dyan kay Jokic at kay LeBron Medyo halata kasi yung ginagawa nilang strategy ngayon. Imbis kasi na maghapit at magpataas sa standing, parang nagpapababa pa sila Parang may iniiwasan Meron nata silang ayaw mga tapat Ganito kasi yan mga pre. Ang number 6 to number 10 ang papasok sa play-in. Ang dalawang manalo doon ay lalaban sa number 1 and number 2 seed sa West. Magkakatapat naman ang number 4 and number 5. At number 3 naman ang tatapat sa number 6 sa standing. Sa ngayon ay nagpapalitan sila sa number 3 spot. Sino bang number 6 na makakatapat nila kung sakali? Syempre walang iba kundi ang Golden State Warriors. Kaya naman pala iwas na iwas ang dalawang teams na to. May salason kasi tong Warriors Kung magiging number 4 kasi sila, pwede nilang makatapat itong Memphis Grizzlies. Na malakas naman talaga din. Lalo pa at naglalaro ngayong season si Ja Morant. Nagpahinga muna raw sa pagiging gangsta. Kilala naman natin to bilang isang magaling na shooting guard. Point guard pala. Kidding aside, magaling talaga tong si Morant. Nandiyan pa si Jaren Jackson Jr. at pati na rin si Desmond Bane. Pero kasi kung papapiliin ka, kung itong Memphis Grizzlies o Warriors, sinong pipiliin mo? Aba syempre, iiwasan mo yung Golden State. No disrespect sa Grizzlies pero kasi subok na subok na team na yan 4-time champion ba naman si Steve Kerr, Draymond Green at Steph Curry. Yung buong organization niyan, batak na sa finals. Sinama mo pa si Jimmy Butler na twice nang dinala ang Miami Heat sa finals. Aba mabigat katapat yan, lalo sa first round pa lang. Maski ako didiskartehan kung hindi makatapat yan. Mas pipiliin ko na yung medyo hilaw pa. Kesa dyan, mas hinog pa sa hinog yan Sobrang determinado pa manalo niyang Warriors ngayong season. Dahil nga medyo pa-retire na rin tong sila Curry at Draymond Green. Ganon din naman si Butler, medyo tumatanda na rin Matindi pa dyan, 16-2 ang standing nila simula nang mapunta sa kanila si Butler. Kaya naniniwala akong malaki ang chance ng Warriors ngayong season. Kaya naman ayaw makatapat ng Denver at ng Lakers yan. Dahil maging ang dalawang team na to title contender din. Hindi pwedeng hindi mo i-consider ang Denver Nuggets dahil nandiyan pa rin ang 3-time MVP na si Nikola Jokic. Na ngayong season nga naglalaban para makuha ang pang-4 niya na MVP. Sinamahan mo pa ng Russell Westbrook na parehong triple-double machine. Syempre nandiyan pa rin si Murray, Gordon at Christian Braun. Mabigat pa rin tong team na to. Ganon din naman ang Lakers. Title contender yan. Hindi naman nawawala itong si LeBron James. At dinagdag pa si Luka Doncic. At si Austin Reeves pa na considered as best third option sa NBA ngayon.
idagdag mo pa ang masisipag at mga hustler nila na role players. Kaya pangit din para sa fans kapag nagtapat agad sila sa first round. Mas okay sana sa semi sila magtapat no? Kaso wala Meron talagang mapapaga ang tapatan dyan. Pero kayo, ano bang tingin nyo? Anong matchup ang unang gusto nyong makita? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.